Habang nag-aantay sa labas si Megumi, biglang dumating si Sukuna at sinabi na hindi na darating si Itadori, dagdag pa nito na wala na rin silbi kahit bumalik pa si Itadori. Naisip ni Sukuna na dukutin ang puso nito, dahil kaya niyang mabuhay kahit wala itong puso. Pagkatapos kainin ang daliri, sinabi ni Megumi na magagawang makabalik ni Itadori kahit pamamatay ito. Agad na pinalabas ni Megumi ang Shikigami at sinugod si Sukuna, ngunit mabilis lang ito naiiwasan ni Sukuna, patuloy lang sa pag-atake si Megumi. Nagawa naman itong harangan ni Sukuna at sinuntok si Megumi. Nahuli ni Megumi si Sukuna ngunit mabilis lang ito nakawala dito, binato ni Sukuna si Megumi sa itaas, agad niya rin itong sinipa. Iniligtas si Megumi ng kanyang Shikigami ngunit muling umatake si Sukuna, na nakapagpabagsak kay Megumi. Nirelease ni Megumi ang kanyang Shikigami para mailigtas ito, sa pagtayo ni Megumi. Naghanda ito para sa pag-atake, na ikinatuwa naman ni Sukuna, ngunit bigla itong tumigil, nang mapansin na muling bumalik si Itadori sa kanyang katawan, dahil wala na itong puso. Namaalam ito kay Megumi at bumagsak. Kinabukasan, habang nasa morgue, sinabi ni Ichigo na sinabihan niya sila Itadori, na huwag kakalabanin ang special grade. Ngunit para kay Gojo sinadya ito dahil bakit magpapadala ng mga first year para sa special grade mission, dagdag pa ni Gojo na siya din ang nagpatigil sa pagpatay kay Itadori bilang vessel ni Sukuna. Habang nag-uusap sila Megumi at Nobara tungkol kay Itadori, dumating ang kanilang senior, tinanong ni Nobara kung sino ito, kaya pinakilala ito ni Megumi, si Senior Maki Zenin. Magaling sa paggamit ng curse tools, si Senior Inumaki, ang gumagamit ng curse speech, at si Senior Panda. Meron pang isa na nirerespeto ni Megumi, na si Senior Okuso. Humingi sila ng pasensya at inalok na sumali sa Kyoto Sister School Exchange Event. Pinaliwanag ni Panda na 2 araw itong gaganapin, ang unang araw ay team battle, at pangalawa ay 1 versus 1. Samantala, nakikipag-usap naman si Geto sa isang special grade, humingi ito ng tulong kay Geto para talunin ang mga Jujutsu sorcerer. Nagbigay ng kondisyon si Geto na kailangan na wag nilang makakalaban ng pinakamalakas na sorcerer na si Gojo, at pangalawa kailangan sumapi sa kanila si Sukuna at Itadori. Nagtaka ang sumpa dahil alam niya ay patay na si Itadori, ngunit sinabi ni Geto na hindi niya rin alam. Pagkatapos, pinakita si Sukuna at Itadori, sinabi ni Sukuna na wag tignan ang nasa isip nito, sinisisi ito ni Itadori kaya siya namatay, at tinanong kung nasaan lugar ba siya. Agad din naman umatake si Itadori, ngunit nagawa nitong makaiwas, muling sumugod si Itadori at patuloy ito sa pagsuntok kay Sukuna, bigla nitong sinuntok ang sahig. Sa pagsipa ni Itadori, agad din itong naiwasan ni Sukuna, sinipa ito ni Sukuna at tinapakan, sinabi ni Sukuna na nasa loob siya ng innate domain nito. Dagdag pa nito kung papayag si Itadori sa kondisyon niya, ibabalik niya ang puso nito at mabubuhay, ang una. Na pag sinabi ni Sukuna ang palugit ay ipapahiram ni Itadori ang katawan niya ng 1 minuto, pangalawa, malilimutan ni Itadori ang kasunduan, pero hindi pumayag si Itadori. Kaya pinangako ni Sukuna na sa 1 minuto wala siyang papatayin at sasaktan, kaya pumayag si Itadori, sa pagtayo nito sinuntok niya si Sukuna sa muka, at sinabi na buhayin siya ng walang kondisyon. Naisip ni Sukuna na maglaban sila, na pag nanalo si Sukuna ay tatanggapin nito ang kondisyon, sa pagsang-ayon ni Itadori, biglang nahati ang ulo nito. Habang nasa morgue sila Gojo bigla naman nabuhay si Itadori, at kinamusta ito ni Gojo, samantala, isang crew sa cafe ang natatakot dahil sa kanyang nararamdaman. Naiisip nito na maari siyang mamatay pag lumapit siya dito, sinabi ni Geta kay Jogo, naisil si Gojo, gamit ang Prison Realm, isang special grade object, sa paglapit ng crew agad itong nasunog. Maging ang lahat ng tao sa cafe ay nasunog, samantala sinabi ni Itadori na gusto niyang lumakas, pinakita ni Gojo ang 2 lata, agad itong nayupi. Ang isa ay ginamitan ng curse energy at yung isa ay curse technique, ngunit hindi ito naintindihan ni Itadori, kaya sinabi ni Gojo na ang kuryente ang curse energy, at appliances ang curse technique. Kaya sinabi ni Itadori na turuan siya ng curse technique. Ngunit sinabi ni Gojo na wala naman curse technique si Itadori, nabigla si Itadori at nawalan ng pag-asa. Sinabi ni Gojo na mas nakakatakot ang atake na may curse energy, dagdag pa ni Gojo na santukin siya,
Pagsuntok ni Itadori, sinabi ni Gojo na walang curse energy ang suntok nito. Dahil nanggagaling ang curse energy sa negatibong emosyon, pinaliwanag ni Gojo na nagsasanay ang mga jujutsu sorcerer na maglabas ng curse energy mula sa konting emosyon. Kaya sinabi ni Gojo na mahirap ang training ni Itadori, ang mag-movie marathon kasama ang isang manika, bigla nitong sinuntok si Itadori. Sinabi ni Gojo na nagigising ito pag hindi sakto ang curse energy. Habang nanunood si Itadori, muli itong sinuntok ng manika, nagpaalam naman si Gojo dahil mayroon siyang pupuntahan. Tinanong ito ni Gojo na kung nagkausap ba sila ni Sukuna noong namatay si Itadori, tungkol sa mga kondisyon, ngunit walang maalala si Itadori, habang nakasakay sa kotse si Gojo. Bigla rin itong nagpababa, agad naman umatake si Jogo mula sa itaas, ngunit nagawa itong iwasan ni Gojo. Muli itong umatake sa likod ni Gojo, ngunit nagawa niya lang itong maharangan. Pinaliwanag ni Gojo na special grade ang tawag nila dito, pero kung palagi silang lalabas ay hindi na sila special. Agad umatake si Jogo, ngunit pinatigil lang ito ni Gojo, ngunit bigla din itong sumabog. Umatake ito ng dalawang sunod, pero hindi pa rin ito tinablan si Gojo. Pinakita rin ito na infinity lang ang nahawakan ni Jogo, kaya sinabi ni Gojo na hawakan ang kanyang kamay, at napansin nito na hindi niya magawang mahawakan si Gojo. Agad itong sinuntok ni Gojo at sunod-sunod na inatake. Ginamit ni Gojo ang kanyang curse technique, Reversal Red, na nakapagpatalsik kay Jogo, ngunit hinabol ito ni Gojo at sinipa. Bigla naman dinala ni Gojo si Itadori. Samantala, bago pa siya dalhin doon, nang makita na nakafocus si Itadori, namangha naman si Gojo dahil mabilis matuto si Itadori. Sinabi nito na lalabas sila at ipapakita sa kanya ang domain expansion. Pagbalik sa labanan, sinabi ni Gojo na mahina lang si Jogo kaya nagalit ito at nagwala. Ginamit nito ang kanyang domain expansion, Coffin of the Iron Mountain. Pinaliwanag ni Gojo na ang panglaban dito ay isa pang innate domain at ang mas malakas ang magwawagi. Agad umatake si Jogo, ngunit napatigil niya ito at ginamit ang kanyang domain expansion, Infinite Void. Nagtataka naman si Jogo dahil nagawa nitong mabura ang kanyang domain expansion at wala rin siyang makita at maramdaman. Kinapitan ito ni Gojo sa ulo at hinila. Tinanong ito ni Gojo kung sino ang nag-utos dito na patayin siya. Patuloy itong inaapakan ni Gojo para umamin. Ngunit biglang may umatake at naglabas ito ng mga bulaklak na nakapagpakalma kila Itadori at Gojo. Pero bigla nitong kinapitan si Itadori sa paa at nagawang makatakas ng special grade. Nailigtas din ni Gojo si Itadori. Sinabi ni Gojo na kailangan na mas lumakas pa sila Itadori para makatalo ng special grade. Dagdag pa nito, sa susunod na buwan itutuloy nila ang training ni Itadori upang umabot siya sa exchange event. Samantala pagbalik nila Jogo, sinabi ni Geto na mas mabuting isil si Gojo. Sa tamang pagkakataon, sumang-ayon naman si Ma ito sa plano nito.